Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Ginang Elvira Nepomuceno, kay Manuel Ponce at Maliari Mascariñas. Ganon din po kay Ma'am Wilma Jackson. God bless po sa inyong lahat and salamat sa suporta sa TBJ. So eto na at simulan na po natin ang balitaan at unahin nating pag-usapan ng tungkol sa issue naman po kay Vice Ganda. So tandaan niyo po ba ang balitang pumutok nitong nakaraan na kung saan di umano itong si Vice magbigay ng paayuda sa mga staff na matatamaan po or maapektuhan ng 12-day suspension. Pero nang tanungin ni Nani Christy Permin, ang isang taga-Showtime, wala naman daw binigay si Vice Ganda na paayuda sa kanilang mga staff. Abay, naloko na. Narito po ang kabuhang kwento. So ang headline po ng balita, Vice Ganda wala raw binigay na ayuda sa staff ng It's Showtime. Wala umanong ibinigay na tulong si Vice Ganda sa staff ng It's Showtime matapos masuspinde ng 12 araw ang programa ayon sa source ni Christy Permin. Noong September, ibinalita ni Christy ang nasagap niyang chika na magbibigay ng ayuda si Vice sa staff ng It's Showtime sakaling matuloy ang 12 araw na suspension sa noontime show. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makausap ang isang impormante na napakalapit po sa aking puso dahil nakatrabaho ko ng matagal sa ABS-CBN. Ang sabi niya, dahil stop siya ngayon ng Showtime, sa isang pag-uusap ay binigyan daw po sila ng assurance ng pangako ni Vice Ganda na kung sakali raw po na magkatuloy-tuloy itong suspension ng 12 araw ng MTRCB, tutulungan niya ang staff, si ni Christy, sa Showbiz Now na. Sa bagong episode ng YouTube show nitong October... Ayun, no? Dapat naman talaga isbigyan ni Vice yung mga staff na mawawalan ng trabaho, lalong-lalo na sinabi dyan na no work to no pay. 'Di ba? Kumbaga hindi naman nila kasalanan yung nangyari. Nadamay sila diyan sa pangyayari na 'yan, no? Meron nga nagsasabi iba na sana yung si Vice na lang tsaka si Iyo na lang ang sinuspinde. Wala naman tayong magagawa kung ano yung desisyon na lumabas, ganun talaga yung lalabas. Pero isa lang 'yan isang bagay lang 'yan. Kung hinaluan nila ng pag-iingat, wala sanang problema. Siguro nasanay sila sa ginagawa nila dati na may mga ganyan, hindi naman sila napapansin, napapalagpas, pero itong nangyari nga is hindi na pinalagpas. Sana sa susunod naman, kung sakasakali na mag-ere uli sila o nandiyan na uli ang Showtime, sana is magiging maingat na sila sa mga ginagawa na nila, lalo na sa national TV. Nakikita ng lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga bata. At syempre, noontime show ka, tutok na tutok sa iyo yung mga tao dyan. Yung mga bata nakatutok sa iyo dyan, gising na gising lahat dyan. Kaya dapat pinag-iisipan muna nila bago nila gawin. No, alam natin, kung mag-iisip nila, nakakatawa to, pero eto bang nakakatawang gagawin natin, ano ba ang kahihinatnan nito? No, may maganda ba tayong magiging feedback dito o wala? Diba? Siguro sa mga fans nyo, may magandang feedback yan. Pero sa mga, alam nyo na, sa mga kumikritics sa inyo at hindi masyadong sa inyo, pwedeng magkaroon ng kahulugan yan. Kaya dapat is nag-iingat na lang kayo. Kasi kawawa yung mga staff na nadadamay.
Hindi katulad nyo kasi sila Vice, may mga pera naman kayo. Kahit nga 1 taon siguro kayong hindi magtrabaho, wala naman kayong problema, kakain kayo ng kakain. Pero kawawa dyan yung mga staff na nagtatrabaho lang, yung mga maliliit. Diba? Yun yung mawawalan ng trabaho. Kaya sana isipin nyo muna maigi. No? Isipin nyo yung mga kasama nyong madadamay kung meron kayong gagawin na hindi naman kaaya-aya sa mata ng tao. Lalo na't nakatingin sa inyo yung mga tao ngayon dahil mainit ngayon ang Battle of Noontime Show, yung EAT, Showtime, at Tape Bulaga. Kaya ingat lang sana sa susunod. 17. Sinabi ni Christy na may nakausap siya mula sa It's Showtime na wala umanong ibinigay na anumang tulong si Vice. Nanggaling din mismo doon sa loob. Wala naman daw binibigay na ayuda si Vice. Si ni Christy. Sila din mismo ngayon stop ang nagko-question kung bakit sabi magbibigay, wali naman pala. Dagdag niya. Pero, ani Christy, kasi ang katwiran siya siguro yung lang namang mga host ang suspended pero yung staff and crew sila din yung nagmamando sa pumalit na show. Baka iyon ang kanyang iniisip. Bakit pa nga naman siya magbibigay? Sila nga naman ang nawalan ng trabaho pero ang staff and crew tuloy pa rin. So kung ganun na yung staff po ng It's Showtime ay yung nagtatrabaho din ngayon sa It's Your Lucky Day, sana binigyan po ng linaw nitong si Vice Ganda. Ay, ganun naman pala. Nagtatrabaho din naman pala. Yun nga lang, sana nilinaw na lang, no? Kung hindi nabigyan, tama si Ders TV, sana nilinaw na lang ni Vice para hindi na siya napag-isipan ng ganyan. Ngayon, kung tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga staff, is wala namang problema. No? Na may trabaho naman kayo, hindi ko itutuloy yung paayuda na sinabi ko sa inyo, ha? Okay. Kasi nung nagtitaping po sila Lucky at itong mga kasamahan niyang host, nakita ko na ano doon po si Vice Ganda, no? So sana sinabi niya po, no, sa mga staff na ganun po, na wala munang ayuda kasi kami naman yung suspended pero kayo tuloy-tuloy naman yung trabaho nyo. So, sana ganun, ano? Nang sa ganun, walang ganitong issue na tama, dapat sinabi sila niya na meron ba talagang ibibigay. Ganun. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa lumutang, no? Yan. Naging controversial to, mga katunay, no? Lumabas ang anak ni Francis Magalona, no? Ni late King of Rap Francis Magalona. At talagang hindi mo makakaila na kahawig ni Francis M talaga, oh. Sa mata pa lang, mga katunay, di ba, kitang-kita natin, napakagandang bata talaga. Ano ay anak daw po ni Francis Magalona sa labas. Ito pong si Francesca, no? So may mga bali-balita po kasi ako na nababasa na ito daw anak po ni Francis Magalona na lumutang ay maaring kuhanin ng TBJ para po ipasok sa EAT na siyang malaki po ang posibilidad. Kasi po ang TBJ at si Francis Magalona po, maganda po yung relationship ng mga yan, yung mga legit Dabarkads na yan. At since sumambulat at pumutok na rin naman po itong balitang ito sa publiko, yun nga po, maaring kuhanin ng TBJ ang anak ni Francis Magalona na si Francesca. Kasi maganda yun, no? Kung kukunin nila, walang problema. Ngayon, lumabas nga tong issue kahit ako nagulat, Nagulat ako dito, Maraming nagulat dito sa pangyayaring to, no? Pero nakakabilib yung paliwanag nung nanay ni Francesca nga. Talagang pinakita doon na mahal niya si Francis Magalona. No, tsaka hindi sila pinabayaan ni Francis M. Sinamahan pa rin sila. Although, syempre, sa mata ng iba, merong tumataas ang kilay niyan, alam natin yan, hindi naman mawawala yon. Ang pag-ibig, hindi naman natin talaga saklaw yan. Hindi natin mapipigilan yan. Yun yung paliwanag ko lang. Pero tahimik naman yung nanay ni, tahimik naman sila. Hindi naman sila nag-iskandalo noon. Talagang tahimik lang. Ngayon lang sila talaga lumabas. No, nagsalita. Pero hindi naman yung salita na labas na iba, yung hindi maganda. Pero eto, yung lumabas sila is maganda naman yung pagkakalabas nila. At siguro time na rin naman, kasi wala na rin naman si Francis, syempre nagpapahinga na, sinabi na nila yung totoo. At saka yung bata, malaki talaga pag-asa niyan. Sa showbiz, napakagandang bata.
Sigurado yan. Malaki pag-asa sa E18 yan. Bati nga po sa kanyang magulang na mag-aartista daw po itong batang ito soon. So, ito palang paglabas po ni Francesca no, sa vlog nitong si Bustoyo ay parang way para ipakilala sa publiko na ito ay anak ni Francis Magalona na, ayan, parang gumagawa na po ngayon ng ingay kasi itong vlog po ni Bustoyo ay trending po ngayon dito po sa ating bansa. So, hindi ko na-check kung ilang views na ito ngayon, pero kanina, yung last na tingin ko, nasa 4.1 million views na po. So, 7 hours pa lang po yun. Sa Facebook po ito, no? So, trending at pinag-uusapan, laman na din ito ngayon ng lahat ng social media platform, maging na mga news, website, yon din po ang laman. So, may mga nagulat, syempre, pero ito pala, matagal na po pala itong issue. Matagal na po pala itong sumambulat. Hindi lang po gaano nagso-social media yung mga tao noon, kaya hindi po nila ito napag-ukulan po ng pansin. So, ngayon lang nila parang na ano yung balita. Parang ngayon lang nag-sink in sa kanila na, may ganito palang issue. So, yun pala yun. Kaya po pala ito ay isiniwalat sa publiko ay upang ipakilala po yung anak nitong si Francis M. dito po kay Abigail Rait. Kasi nga magpapasukin daw po itong showbiz industry. Yun. So may mga nag-iisip naman na baka kuhanin ito ng TBJ. Kasi si Francis Magalona nga naman ay close po yan sa TBJ. Malay mo. At talaga namang may mga pinagsamahan po sila na mga taga-Itbulaga, no? So may mga nagsasabi Pero din sa tingin nyo ba mga katunay, no? Eto comment lang kayo para may pag-usapan tayo. Ano kaya naging reaksyon ni Pia Magalona dito sa nangyaring to, sa pagre-reveal, no? Na syempre may ibang pamilya din si Francis, no? At lumabas nga yung anak, tsaka yan, 'di ba? Ano kaya naging reaksyon ni Pia Magalona rito? Tingin nyo ba matagal na kaya niyang alam to? O ano? Kaya nakikichismis ako, chismoso kasi ako ganito. Sa tingin nyo? Baka daw kuhanin ng tape bulaga itong si Francesca at ipangtapat daw kay Atasha. So, I don't think so. Napapayag po yung magulang nitong si Francesca, no? Na ibigay itong batang ito sa tape bulaga kasi alam naman natin na si Francis Magalona po ay loyal yan sa TVJ. And syempre, laking ano po yan. Talagang laking Itbulaga po yan. I mean, parang loyal po siya sa Itbulaga na siyang pinangungunahan po ng TBJ. Kaya hindi ko masabi kung papayagan siya na magulang niya na sa tape siya. Ang malakas ang kutob namin at... Sa tape? Nako! Francis, wag doon! Tape Bulaga! Nako! May malaking posibilidad na mangyari dito ay TBJ ang kumuha sa kanya at ilagay siya sa E80. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Durs TV. Ayan mga katunay, ang revelasyon, no? Si Bustoyo pa nag-reveal dyan. Doon nag-reveal sa vlog ni Bustoyo yung ano nga, yung Pinoy Pound Star. Dami na lumalabas na istorya dyan. Kaya marami tayong nalalaman kay Bustoyo, no? Bustoyo, baka maghahanap ng mga sandata ng mga panahon ng Hapon. Yan, pagbenta kay Bustoyo. Ano mga katunay, kayo ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.